Mapagpalang umaga, mga kabilabid. So, kumusta kayo? So, alam niyo natin no, dumanas po tayo ng isang linggong bagyo and then salamat sa Panginoon at uminit na po sa araw na ito. So, by the way, so pag-pray po natin ang Cebu na 6.7 lindol kagabi. So, pag-pray natin sila na sila ay samahan at ingatan natin Panginoon. So, ngayon mga kabilabid, dadako po tayo sa ating devotion. So, welcome po sa our daily devotion. So, by the way, ako pala si Beloved Gerson Cagas. So, hindi po ako pastor, hindi po ako evangelist, hindi din ako prophet, hindi din ako teacher. Ako po ay isang ambassador ni Lord Jesus Christ. So, by the way, ang pag-aralan po natin balang araw kung ano ba yung ambassador in Christ. So, ngayon, dadako muna tayo. Nakikita niyo ba yung picture na yan? Na yung babae na sumiksik sa maraming tao. Yan po yung yan po yung babae. Ang kwento po niyan sa Book of Matthew and John and Mark. Yan po yung babae na 12 years siya na inaagasan ng dugo. So pag-aralan po natin ano po yung behavior and character ang babae na yan. So mga kabilabid, mababasa po natin sa Book of Matthew or Book of Mark, Lucas, ang kwento ng babae na ito na 12 years na siya na inaagasan ng dugo. So dito tayo makikita kung ano yung karakter niya sa gitna ng pagsubok na mayroon siya. So basahin ko po mga kabilabid, sundan niyo po ako. Habang naglalakad sila, lumapit sa likuran si Jesus, ang isang babae na 12 years taon nang dinudugo at hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Sapagkat sinabi ng babae na sa kanyang sarili, mahipo ko lang ang damit niya ay gagaling na ako. Lumingon si Jesus at nagpakita sa babae nang ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka na ng iyong panampalataya at gumaling nga ang babae ng sandaling iyon. So mga kabilabid, sa bansang Israel during that time, may Mosaic law po tayong tinatawag. At pag ikaw po ay mayroong sakit na ganun kahaba, ganun katagal, halimbawa may mababasa ka sa Book of Matthew, Luke, Mark, example, yung isang kitungin doon na nilabas sa gate ng Jerusalem at binato hanggang mamatay. May isang babae nagkasala na nag-adultery. So nakitaan siya na nangalunya siya at dinala kay Jesus. According the book of the Mosaic law, batuhin siya hanggang mamatay. So dahil may batas during that time, itong babae na to, nilayuan siya ng kanyang mga kamag-anak. Hiniwalayin siya sa kwento nito, mababasa po natin, hiniwalayin siya. Unti-unti nawala ang kanyang mga kamag-anak. Walang lumapit kahit isa sapagkat sumpa kasi yung mga kabilabid. Pwede kasi mahawa kung sino man na sa kapaligid sa kanya. So, ang dami niyang nilapitan, mga doktor. So, 12 years. I think, sa pag-aaral yata ng sayan, pag ang babae, 1 month lang na dinudugo, automatic ICU. Tama po ba? Kasi ang ano ng babae, ang monthly period ng babae ay 3 days lang siguro. So, hindi yata umabot ng 1 week o 2 weeks. Medyo delikado ng babae niyan. So, dito sa kwento na to, dito din makikita, ano ba yung behavior ng babae na ito? Kinaya niya 12 years. Ako nga, pag ina-imagine ko nga ito paano niya ito kinaya? Saan ba sa kumukuha ng lakas? Dito din makikita, nung dumaan si Jesus at may kasamang maraming tao, mababasa pa natin sa Matthew chapter numbers 20 and Lucas and Mark. Sinabi ng babae, kung mahawakan ko lang ang lalayan ni Jesus, gagaling na ako. So the problem is, paano siya lalapit doon sapagkat malayo po siya. Malayo yung distance niya. So kailangan niya sumiksik sa maraming tao. Nakikita natin sa picture na yan kung paano siya sumiksik sa daming tao. Dito din makikita mga kabilabid, may 3 katangian ang babae sa panampalataya. There are 3 things of ingredients of our faith. So, itong 3 na to,
ito din magagamit din natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung saan ka man ngayon sa gitna ng pagsubok, 12 years ka na ba na nahihirapan sa buhay? Hikaos ka sa salapi? 12 years ka na ba na namamuhay sa maling pamumuhay? 12 years ka na ba namumuhay sa addiction of gaming, addiction of any addiction, pornography? Ano mo yung buhay na mayroon ka? Kapatid, I tell you the truth. Ang pag-ibig ng Lord sa atin ay sobra-sobra. Pinatawad ka, mahal na mahal ka. Sabi nga sa John 3:17, Jesus came to this world not to condemn sa mundong ito, but to save. So, ang plano ng Diyos, to save sa mundong ito, kasama ka kapatid. At dito natin makikita kung ano yung attitude ng babae na ito. 3 things na ingredients of our faith na malaman po natin para po tayo magamit din natin sa ating daily life. So, una po mga kabilabid, visualization. So, sabi niya kung mahawakan, nag-visual lang muna siya. Kung mahawakan ko lamang, may visualization na nangyayari sa kanyang kaisipan. Hawakan yung isip nyo. Dito. Hindi sa noo, dito. Yan. So, dito ang isip. Hawakan natin. Visual. So, it is a picture of our plan or goal or dreams ng ating buhay. So, ito yung picture na ano yung goal natin, ano yung plan natin, at ano yung dreams natin sa buhay natin. Amen. Picture pa lang siya. Sa other translation, visualization, the formation of mental image of something. Mental image, kapatid. Sa mental pa lang, binivisual niya na may mangyayari sa kanya. Ang sabi niya, kung mahawakan ko lamang ang laylayan ni Jesus, gagaling na ako. At makikita mo sa picture na yan kung paano siya sumiksik. Nakikita mo sa picture na sa gilid, paano siya sumiksik, mga kabilabid. So, pangalawa pong ingredients na kanyang panampalataya, kanyang behavior, kaya siya ay gumaling. Pangalawa, verbalization, verbal. Nag-visual na siya, hindi nag-verbal. Kapatid, sa buhay po natin, kahit gaano ka man kahirap sa mundong ito, enjoy the moment, enjoy the life, because we believe, every mankind, there is a season sa buhay. May mga season po tayo sa buhay, mga kabilabid. According the book of Ecclesiastes, chapter 3 and 10, may panahon. Naalala ko nga si Tatay Digong, sabi niya, may panahon sa lahat ng bagay. Hayaan yung China na yan, yung gira na yan, wag tayong mag-atuan. May panahon dyan, sabi ni Tatay Digong. Kasi alam ni Tatay Digong, may panahon na magiging presidente siya. Amen? From Davao City, mayor, and then pakikita natin, binuto ng taong bayan, naging presidente. So, doon mo makikita, lahat ng tao may season. Ganun din sa buhay ko, mga kabilabid. Ang daming pagsubok din nangyari sa buhay ko. Kung magbibigay po ako ng buong testimony sa buhay ko, sa video na ito, gawin po natin balang araw to, magtestimony po ako kung ano po yung, paano ako binago ng Diyos, paano din po ako nagsimula sa journey. So, by the way, balik po tayo. Verbalization. Every day of your life, we must practice a verbal faith. Sabihin mo, payaman ako. Sabihin mo, patalino ako. Sabihin mo, pagaling ako ng pagaling. Sabihin mo, practice. Sabi sa Book of Psalm, sabi doon, ang kapangyarihan daw ay nasa bibig. Whatever you confess shall be possessed. Kung ano yung sinasabi mo, yan ang mangyayari sa buhay mo. Pag sinabi mo mahirap ka, pag sinabi mo bubu ka, pag sinabi mo bulol ka, tulad ngayon, hindi lang halata kasi hindi mo pinansin. Amen? So makikita natin yung babae na to, mga kabilabid, dito makikita kung paano siya nag-verbal. Kung mahawakan ko lamang ang laylayan ni Jesus, gagaling na ako. Makikita mo no, visual, verbal, and then makikita mo pangatlong ingredients na kanyang panampalataya, atwal. Ayan. Sa realidad ng buhay, mga kabilabid, kailangan mag-atwal ka. Gusto mo yumaman, maghapon ka naman tulog dyan. Gusto mo yumaman, maghapon ka naman na panay game, you are addict in gaming. Gusto mo yumaman, hindi ka marunong magbasa ng Bible, hindi ka marunong magbasa ng mga books,
encouragement video. Ang pinapanood mo, puro TikTok, sayaw-sayaw ng babae dyan. Hindi ako yon, dati yon. Amen? Ngayon, binago ni Lord. Kung gusto mo sumabay, mag-live tayo. Amen? Yan. So, dati po makikita mo kung paano po every mankind, every human, na siya ay manimbalik sa harapan ng Diyos, there are something sa buhay niya, magbabago talaga siya. Tulad sa ginagawa natin mga kabilabid. Dito natin makikita how God is good for me, sa buhay niyo po, sa buhay ng nakikinig sa umagang ito, sa hapong ito, in Jesus' name. So, actualization. Ano ibig sabihin? Anong meaning? Making real or giving the appearance of reality. Kita mo, making real or giving the appearance of reality. Dito di makikita, wala pa, mayroon na. Wala ka bang sasayangin sa umagang nito, mayroon na. Wala ka bang sasakyan, wala ka bang bahay, mayroon na. Kaya, actualization, kapatid. Like sa babae na to, nung siya'y gumapang papunta kay Jesus, sa dami ng tao, hindi po siya natong bili na lumapit kay Jesus, kasi sa isip pa lang niya, sa bibig pa lang niya, at ginawa niya, nag-actual siya sa buhay niya. Kapatid, 12 years siya naghihirap, 12 years na inaagasan ng dugo. Dito natin makikita kung paano siya pinagaling ni Jesus. Sabi ni Jesus, lumingon si Jesus. Magkakita niya sa babae, sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Kapatid, lakasan mo iyong loob. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Instant, the woman, she became healed. Completely healed, kapatid. Pinagaling siya ng kanyang pananampalataya. So, anong ginawa niya? 3 things. Ulitin natin. Visualization, verbalization, actualization. Yung tatlong bagay sa buhay mo para magtagumpay ka, we must be practice sa buhay natin. I-practice po natin mag-visualize. Hirap na hirap ka na? 12 years ka na ba? 50 years? Or 60 years? Nahihirapan ka sa karamdaman mo ngayon? I-practice mo. Nasa hospital ka ngayon, i-practice mo. Magaling na ako. Ngayon kung napanood mo itong video na to, invite mo ako. Pag-pray kita together, my partner in Christ, mga ambassador in Christ. So pag-pray ka namin, kung saan ka man pumaroon, mag-video ko na lang tayo, ipag-pray ka namin, and we believe the healing, the power, the blood of God, the blood of Jesus, overflow upon your body, overflow upon your wallet, overflow upon your faith in Jesus' name. Kapatid, kabilabid, shalom, shalom, shalom.